Hello mga bayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang katibayan kung gaano kawalang kwenta ang gobyerno ngayon. Dahil hindi raw po nila kayang puksain ang korupsyon o malayo pa daw silang magtagumpay sa laban sa korupsyon. Putya, paano nila masusolusyonan ang korupsyon? Korap mismo ang Bangag Administration. Putya, kailan ba kasi gumawa ng sariling insecticide ang insekto para puksain ang mga sarili nila? 'Di ba? So bakit nila susolusyonan ang problema kung sila rin mismo ang problema? 'Di ba? So malabo pa sa blur na malabanan nila ang korupsyon ngayon dahil sila rin ang magkakasabwat sa pangungurakot sa kaban ng bayan ngayon. Tama. So yan na po tayo sa Bangag Administration ngayon mga idols. Yan na po ang status quo natin sa bagong Pilipinas ni Bangag. So ngayon naman mga idol, may konting paalala lang po ako sa lahat ng mga Filipino voters this coming election na nakakatanggap ng mga ayuda from AIX, AKAP, TUPAD, or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Tama. Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag-e-exist pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic? 'Di ba? So ang motibo ay kitang-kita na gusto lamang nila magpasikat at umeksena. So meaning to say, these ayuda are just a band-aid solution dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao. Ibaba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon. Tama. Hindi ang mga ayuda na yan. Kaya naman mga idol, wag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila. Dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po nating lahat yan. Tama. Okay? So sa darating na eleksyon mga kapatids, tanggapin nyo po ang mga perang binibigay nila sa inyo para bilhin ang mga boto ninyo. Fine, tanggapin nyo yan. Lamang tiyan din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? Tama. So pag nagawa po natin lahat ito, ibig sabihin lamang po nun, hindi na bo ang mga Pilipino. Ito po ay isang paalala mula kay Mr. Rio. So ngayon naman mga idol, hindi po ako magsasawang sabihin sa inyo na I'm not just a vlogger. Dahil ako po ang vlogger na gusto pong solusyonan ang mind conditioning problem natin sa ating bansa. At magagawa naman po natin ito kung tayo po ay magkakaisa. Kaya naman po lahat ay inaanyayahan ko pong sumali sa FB group ko po na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Filipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na iko-conduct ko sa group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dummy account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dummy account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang isi-survey nila? Tama. Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasa-survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang? Or kahit paka 2,500 pa sila
na nasa-survey, di ba? Kaya nga I don't believe in surveys. Kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao sa total voters population na masisurvey nila, dapat po lagi nating iisipin na hindi po legit ang mga ganyang klaseng survey. So dito po sa group ng Pulso ng Masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng Masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang FB account mo, mapapro Duterte, anti-Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin dito sa group na to kundi bumoto sa mga i-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamain condition po tayo ng mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito ng mga pulpolitiko sa ating bayan. So guys, para mas marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating survey sa group na ito. So ano pang hinihintay nyo? Join na! So ngayon naman mga idols, mukhang may mga nagmamaang-maangan pa rin sa status quo natin sa ating bansa. Siyempre pag mga bayaran ni Bangag, aba todo suporta yan. Dahil 500 to 1,000 pesos lang naman ang halaga ng mga pagkatao ng mga yan. Gaya na lang po ng mga nagrarally kuno ngayon. Imagine sabi ng mainstream media, libo-libo daw. Pucha, yan na po yung libo-libo nyo boss. Ngayon ko lang nalaman na komedyante rin pala talaga ang mainstream media, no? Noon, once upon a time, anti-Marcos and anti-Duterte supporters ang mainstream media, no? Pero ngayon, aba, himala. Naging pro-Bangag supporter na sila. Mukhang naduling ata yung nag-report na libo-libo daw sila, no? Tara guys, pakinggan natin ang sinasabi ng kulugo na nasa video na to. Let's go. Bansa, Pilipinas o Pilipino? Pilipino, isang bansa Pilipino. Isang bansa Pilipino? Wow, mukhang pinag-isipan ng mabuti ang pangalan nila, no? Alatang gawa-gawa lang ang name ng group, eh, no? Putragis na yan. IDP. Yan. O, ito. Alam ko may interview nagaganap eh. So, yan na yung sinasabi ng mainstream media na libo-libo. Putya, baka nga wala pang 500 niyang mga yan, eh, no? Ay guys, sorry. Libo-libo nga. Libo-libo yung langgam na nasa gilid ng kalsada ng EDSA People Power Monument. Oo nga, tama naman pala ang report ng mainstream media. Libo-libo nga. Kaso di naman nila nilinaw na langgam pala ang tinutukoy nilang libo-libo. Hindi yung tao, ah. United Muslim UMLPI? Ano yan? Lul na muktang lang po ba ang ibig sabihin yan? United Muslim, ano ba ibig sabihin yan? Isang mga libid na Muslim sa Pilipinas. Ha? Ang layo naman ang sinabi niyang meaning sa acronym ng UMLPI, no? Mas bagay yung binigay kong meaning na lul na muktang lang tang no? So, ano sir? Yung kaibigan, yung mga Muslim daw sa Mindanao, nag-withdraw na daw sa kay BBM. Aba, sila yung mga tanga. Oh, sa mga kapatid nating Muslim dyan, tinawag kayong tang ng tae na to, ah. Baka kilala nyo to. Pucha, tinawag kayong tanga, oh. Pucha, payag kayo nun? Kami, never. Kaming mga United Muslim Leader of the Philippines. Hindi kami ma-withdraw. Ano daw? Kaming mga of the Philippines, di kami nag-withdraw? Wala ako nakuha dun, ah. Di nyo pa na-withdraw yung binayad sa inyo dyan. Kasi mamaya pa pagkatapos ng pautot nyo dyan sa EDSA Monument. Ganun ba yun? Oo nga naman. O sadyang fake news lang yung mga vlogger na yun na nagsasabi. Ako magaling din ako mag-vlog yan. Wow, magaling na daw siya mag-vlogger.
Sabi niya, magaling din siya mag-vlogger. Puta, natawa naman ako nung nakita ko to, buset na yan. Mangmang lang si Manong no? Boss, ang tamang sabihin po ay magaling din ako mag-vlog. Ha? Kasi po ang vlogger po ang tawag sa taong nagba-vlog. Okay? And that's our lesson for today. Oh, sana meron ka natutunan, boss, ha? Oh, bigyan. Sir, pwede mo magtanong, bakit po hindi kayo sumama sa kanila? Ano po ang pinaglalaban natin na hindi po kayo sumama sa mga sinasabi niyong mga na umalis na po sila sa yung suporta nila sa Kaya mo yan, boss. Kaya mo yan. Lupit naman ang question mo, boss. Very professional. Ambot sa imo, boss. Hindi po, ano po ba ang hinahanap mo? Nandito na tayo sa, ano ba yung? Putragis na. Halatang bayaran lang talaga no? Walang alam sa mga pautot na tagline nang nagbabayad sa kanya no? Comedy ang puta. Bangag Pilipinas nga, bagong Pilipinas. Next time nga ha, kung kukuha kayo ng mga bayarang clown sa daan, i-briefing nyo ha. I-briefing nyo sa mga tagline ni Bangag para di nagmumukhang katawa-tawang mangmang lang dyan, okay? Pilipinas. Bagong Pilipino pa ang sinabi ni Bugok no? O, ano pang minintay natin? Nandito na yung mga leaders na may malaking pinag-aralan. Yep. May pinag-aralan si Bangag, true. Pero tingnan nyo naman ang performance. Baka nga matalo ko pa yan kapag naging akong presidente ng Pilipinas. Sabi ganun no? Putya, kahit siguro taong grasa ang maging presidente, kaya siyang talunin Comedy ang putya. Boss, wala po sa pinag-aralan yan. Okay? Nasa political will yan. Tama. Yung nagbabayad sa'yo, negative 1 million% ang political will Talking will lang ang meron siya. Puro salita lang. Nakita na natin ang Pilipinas, umasinso. Wow. Okay guys, uwian na. Confirm. Mangmang nabayaran lang to. Dapat ang mga sinasalang dyan, yung mga vlogger ng Bangag admin para may konting alam naman sa mga nangyayari. Tama. At para magmukhang totoong supporter ni Bangag. Diba? Hindi yung kung sino-sino lang mga boss. Hindi gaya nito pucha. Umasenso daw. Tatang, saan banda? Hindi mo ba nag-hallucinate ka? Huwag nating pakinggan yung mga sinasabi nila. Yung bato nila kay BPM na yung 20 pesos na rice. Sige nga, tingnan nga natin kung paano i-defend itong pakawala nilang mangmang ang 20 pesos na rice na pinapangarap ni Bangag noon. Sige nga, pakinggan nga natin. Bakit hindi natupad? O sige, bakit nga ba di natupad? Sige nga, game. Natural, nagkaroon po tayo ng disaster. Putragis. Sensya na guys sensya na. Natawala talaga ako. Putang. Wow. Disaster ang ginawa niyang excuse. Pucha, kung ako makaharap nitong mangmang na to, tawa ako ng tawa sigurado. Disaster lang ang excuse mo, tatang? Bakit? 365 days ba may disaster sa ating bansa para gawin mong reason yan? Kaya hindi natupad ni Bangag yung 20 pesos na per kilo ng bigas na pinapangarap niya? Ha? Natao yung buwisit na yan. Wala. Hindi uubra to kapag nakaharap to ng mga DDS vlogger. Kawawa lang to sa argumento guys. Ako na magsasabi sa inyo. Hindi makakapag-rebuttal to sa akin. Bubo na to sigurado. Isang ba kukunin ng 20 pesos? Walang nagawa ang presidente kasi lahat ng palay sa buong Kaya daw hindi nagawa kasi lahat daw ng mga palay sa Pilipinas nasira. Putragis. Pucha, guard.
Pakibalik nga ang alien na yan kung saan planeta man niya nakatira. Putragis na yan. Tawa ako ng tawa, busy. Pucha, mukhang tulog ata sa pansitan si Tatang, no? Sayang yung video putol eh. Ang sarap sanang paglaruan at pagtawanan. Ang sarap king ko yun eh. Well, mukhang walang alam si Tatang. At kung may nakakakilala sa kanya, please pakisend po ang video na to para magising siya sa katotohanan. Okay? Baka nakakalimutan ng lahat ang mga issue ngayon na ang Bangag Administration ang may kagagawan. Okay? So isa-isahin po natin ang top 10 sin or top 10 reason kung bakit marami ang nananawagan na matapos na o magwakas na ang panunungkulan ng Bangag Administration. Okay, gang? Let's do this. Unahin na po natin yung muling naghari ang mga kriminal at mga durugista. Dahil noong panahon ni PRRD, sila ang nababalitaan nating pinapaslang. Pero ngayong panahon ni Bangag, panay inosenteng tao na at mga law-abiding citizen na naman ang mga pinapaslang ng mga durugista at kriminal. Diba guys? Doon pa lang wala nang continuity. Tama. Diba? Isunod na natin dyan guys yung 20 pesos na per kilo ng bigas na pinangarap ni Bangag na ginamit niya sa kanyang pangangampanya. Tapos nung naging presidente na siya, hindi pala 20 pesos na per kilo ang gusto niyang mangyari guys. 20 pesos daw palang dagdag per kilo. Isunod na po natin dyan ang usapin sa droga, mga idols. Aba, nag-upgrade na ngayon ng mga durugista. Dahil kung dati, kung saan-saan lang ang mga drug den, ngayong panahon ni Bangag nasa Malacanang complex na. Wow, palapit ng palapit sa kanya, no? Pang-apat mga idol, yung pinagtangkaan nilang amyendahan ang konstitusyon para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga posisyon. At para masaya, ginamit nila ang mga ayuda para kapirmahin ng mga tao na nag-participate sa tinatawag nilang People's Initiative. So dahil dito, nag-backlash ito sa kanila nang binanatan sila ni PRRD sa kanilang mga prayer rally. At nireveal nga ni PRRD ang kanilang mga motibo. At yun nga ay para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga pwesto. Panlima, ipasok na po natin dyan ang pagnanakaw ni Romualdez sa Kamara from Neptugaa. Imagine billions of pesos ang mga ninanakaw nila taong-taon. Grabing karapalang pagnanakaw no? Grabe talaga. Pang-anim, ipasok na po natin dyan ang bilyon-bilyong ininvest sa Maharlikan Wealth Fund na wala pa rin tayong nababalitaan hanggang ngayon. Putya, kailan kaya nila planong i-implement ang mga plano nilang gawin sa Maharlikan Wealth Fund na yon, no? Pagputi na ang uwak. Pang-pito, ipasok na po natin dyan yung billion a day na invisible na flood control project ng administrasyon. Parang wala naman no? Parang flood lang ang meron. Wala namang control. Diba? Pangwalo, sa panahon lang ni Bangag nangyari, yung merong loan better na nanalo ng jackpot prize sa loto ng 20 beses sa isang buwan. Wow naman. Mukhang tiba-tiba silang lahat sa mga jackpot prize na yon, no? So isa lang ang ibig sabihin nito mga idol. Kayang-kaya po pala ng PCSO na manipulahin ang resulta ng loto. So ano ba talaga? Lotohan o lokohan? Linawin nyo Di ba? Tama. Pangsyam, yung pagbenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 tons of gold reserve ng ating bansa. Bakit news blackout at bakit walang komento dito ang buong kongreso, no? Mapa upper man or lower house, no? Tahimik lahat. Ba't kaya na-liquidate na ba sa lahat? At pang-10, saan na napunta ang 89.9 billion na sobrang pondo daw ng PhilHealth? Sino-sino ang nakinabang doon mga boss? Ha? So yan po ang top 10 na kasalanan ng Bangag Administration. Kaya po Marcos resign na ang sinisigaw ngayon ng entire Filipino nation. Nag-rhyme lang po ako. Okay?
At dahil napakatindi nga po ng backlash nito sa kanila hanggang ngayon, kino-cover up pa rin po nila ang top 10 issue na ito hanggang ngayon. So yan po ang dahilan kaya po nabuo ang diversion tactic circus issue ngayon, gaya ng mga issue sa Pogo, Alice Guo, Pastor Kibuloy, EJK investigation kay PRRD at confidential funds ni VP Sara ng OVP. So alam ko marami pang kasalanan tong si Bangag. Sadyang binanggit ko lamang po sa inyo ang top 10 reason kaya ang sigaw ngayon ng taong bayan ay Marcos resign para matigil na ang corruption activity ng Bangag administration. So pag may mga dumagdag pa silang kasalanan, magiging po itong top 15 o baka umabot pa ng top 20 yan. Kaya Bangag, nako, meron ng top 10 reason ng taong bayan para i-demand ang pagbaba mo sa pwesto. Huwag mo nang hintayin maging 15 pa ito or 20 or 30. Putya, enough reason na yon para umabot ng Malacanang ang galit ng mamamayan. Diba? So guys, please share this video para po magising na sa katotohanan ang taong bayan kung gaano kawalang kwenta ang presidente ngayon na noon ay ating ipinaglaban. So sigurado ako na marami na ang nagsisi ng binoto nila yan. For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans.